Kanina sa Manila, ang balak ko lang ay alamin kung ano ang nangyari kay Gigi. Hindi ko sukat akalain na pagbalik ko ay may kasama na akong babae na ititira sa bahay namin. Mukhang dala pa yata niya ang buong bahay nila dahil sa laki ng mga maleta nito na pinagtulungan pa naming isalansan ni Renz at ng driver sa loob ng sasakyan. So, ito pala ang sinasabi ni Renz na ready na si Gigi at ako na lang ang hinihintay. Akala ko ay tapos na siyang maghakot pero natanaw ko siyang papalapit at may yapos-yapos na aquarium. Oh God, wag niyang sabihin pati alagang ahas ay isasama niya. Halos hindi na nito makita ang daraanan dahil natatakpan ng aquarium ang kanyang mukha. Hindi yun kalakihan pero sapat na para matakpan ang kanyang paningin. Mukhang nabibigatan pa ito sa kanyang dala. Pupuntahan ko pa sana siya pero mabilis na humakbang si Renz palapit at kinuha ang aquarium mula sa kanya. Matamis na ngiti ang ibinigay ni Gigi kay Renz pagkaabot nita. Natawa ako ng labas sa ilong. Ako ang pakakasalan niya pero nakukuha pang makipagnityan sa iba at sa mismong harap ko pa. Ibang klase. Sinalubong ko si Renz at inagaw ang aquarium sa kanya. Ako na, inunahan mo lang ako, sabi ko sa kanya. Nagtataka man ay kusa niya itong ibinigay sa akin. Agad ko namang ipinasok ang aquarium sa likod ng sasakyan. Bigla na namang nawala si Gigi at nang bumalik ito ay may dala na itong isang bote ng mineral water. Nakangiti itong lumapit kay Renz at inabot ang tubig. Tinanggap naman yun ng lalaki. Muli ay natawa ako ng labas sa ilong dahil hindi man lang niya ako naisipang bigyan. Nasaan yung sakin? Tanong ko sa kanya nang lumapit ako. Alin? Yung tubig ko. Bakit si Renz lang ang binigyan mo? Iritang tanong ko. Bakit humingi ka ba? Tugon nito. Bakit siya? Binigyan mo, hindi ko naman narinig na humingi siya. Kasi pogi siya, sagot nito at basta na lang ako tinalikuran saka bumalik sa loob ng bahay nila. Muli akong natawa. Nilingon ko si Renz at palihim itong pinasadahan ng tingin. Gwapo raw. Puro porma lang naman ang isang ito na akala mo ay palaging dadalo ng lamay. Sa tuwing makikita ko ay palaging naka-business suit na itim kahit napakainit. Di hamak namang mas gwapo ako kaysa rito. Buong magdamag akong nagtrabaho kagabi kaya lamang lang siya sa akin ng isang paligo mayong araw na to, maya-maya pa ay bumalik na si Gigi kasunod ay ang mga magulang niya. Lumapit siya sa akin. O ayan na tubig mo, anito sabay abot ng mineral water sa akin at tinalikuran agad ako. Lihim akong napangiti, hindi rin pala ako kayang tiisin. Pero agad ding nawala ang ngiti ko nang puntahan nito ang driver namin para bigyan din niya ng tubig. Magpapakabait ka dun. Tawagan mo agad sina Tintin at Mucha pagdating mo doon, wika ni Mang Carding na nasa likod ni Gigi. Nilapitan nito si Gigi at mahigpit na niyakap, ganun din si Aling Nympha. Mukhang tapos na ang mga itong magpaalalam at mag-iyakan bago pa man kami makarating dito sa Batangas dahil hindi na sila ganung kaemosyonal sa paalamanan nila, kahit nakarehistro sa mga mata ng mag-asawa ang lungkot. Ikaw na ang bahala sa anak ko, bili ni Mang Carding sa akin. Makakaasa po kayo, tugon ko at nagkamay pa kaming dalawa. Nagpaalam din ako kay Aling Nympha. Pinagbuksan kami ni Renz ng pintuan at magkasunod kami ni Gigi na sumakay sa loob ng sasakyan. Habang nasa biyahe ay iniisip ko na ang lahat ng itatanong ko kay Dad pagdating namin sa bahay. Napakarami kong gustong malaman. Hindi na ako nagtanong pa kay Mang Carding kung anong kinalaman ni Dad sa nangyayari. Mas mabuti pang si Dad na mismo ang kausapin ko para once and for all, masagot lahat ng katanungan ko. Nang lingunin ko si Gigi ay tahimik lang ito at kanina pang hindi nagsasalita. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana at may hawak na kahon ng sapatos, nasa loob siguro noon ang robot niya. Hindi ko na sana siya papansinin nang may marinig akong mahinang pagsinghot kaya lihim akong tumingin sa kanya. Umiiyak ba siya? Nakita kong pinunasan niya ang kanyang mata. Mabilis lang yun at halatang itinatago niya. Kaya siguro ayaw niyang turningin sa akin para itago ang kanyang lungkot. Buong akala ko pa naman ay baliwala lang sa kanya ang lahat. Sino bang hindi malulungkot kung iwan mo ang mga magulang mo at bahay na kinamulatan mo? Bigla tuloy bumigat ang loob ko. Dahil sa akin kung bakit sa murang edad ay kailangan niyang makipagsapalaran. Sa mga oras na ito ay gustong-gusto ko siyang damayan pero hindi ko alam kung ano ba ang tamang gawin sa mga ganitong sitwasyon. Saan ba ako magsisimula? Kailangan ko ba siyang haplusin sa balikat? Kaya naman dahan-dahan kong inangat ang aking kamay,
Pero bago ko pa man siya maabot, holy ay, muntik na akong mapalundag sa aking kinaupuan nang may kung anong maliit na bagay ang bigla na lang tumalon sa aking leg. What the pack? Napapamura ako habang hindi magkaintindihan sa pagtanggal ng kung anumang gumagapang sa aking balat. Gulat at nagtatakang napalingon si Gigi sa akin, na sa sobrang pagkatuliro ko ay lalo kong hindi mahagip ang aking hinahanap. Tumingin siya sa leg ko nang mapansin niyang pinapalo-palo ko ito. Pagkuway kumunot ang kanyang noo at baliwalang dinampot ang nakita niyang nakadikit sa balat ko. Sorry, cricket ko to, kaswal na pagkakasabi nito, saka ipinasok sa loob ng kahon ng sapatos ang insekto. O what? Cricket mo, wala akong mahanap na tamang reaksyon para sa sinabi niya. Bakit hanggang dito dala mo yan? Hindi makapaniwalang tanong ko habang kinakamot ang kumating liig dahil sa pesting insekto niya, ano pa? Di para kay String Bean, sagot nito sa katumingin sa akin na para bang ako pa yung na. Bakit hindi mo inilagay sa aquarium? Sana isinama mo sa ahas mo, nagtitimping sabi ko. Magkasama nga sila, inangat ni Gigi ang hawak niyang box upang ipakita sa akin. Don't tell me andyan ang ahas mo, gulat na tanong ko. Marahang tumango si Gigi kaya nanlaki ang mga mata ko at hindi makapaniwala. Talo ko pa ang maestro kaysa mga oras na ito. Bakit mo dyan inilagay, hindi dun sa aquarium? Kailangan ko siyang bantayan, baka makawala Tumatakas minsan si String Bean, pasaway kasi ang isang ito, anito. Mapakla akong natawa. At yung ahas pa talaga ang tinawag niyang pasaway. Napahawak ako sa batok ko. Pakiramdam ko ay parang may puputok na ugat dito. Kaya naman huminga ako ng malalim at pilit na pinapakalma ang aking sarili. Napapaisip tuloy ako kung tama ba na isinama ko si Gigi pabalik ng Manila. Sumandal ako sa upuan at mahinang bumuntong hininga. Sinulyapan ko si Gigi na ngayon ay tinatapik-tapik ang box na parang walang nangyari. Muli akong umayos ng upo at tumingala. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata habang napailing-iling na lang. Mukhang dito na yata magsisimulang mamuti ang buhok ko. Let's go, aya ko kay Gigi, nakasilip ako sa loob at nasa labas ako ng sasakyan matapos ko siyang pagbuksan ng pintuan. Mauna ka na, sabi niya, may hawak akong box, baka mahulog to, anito na mahigpit ang yakap sa kahon niya. Umatras ako dahil alam ko naman kung gaano katigas ang ulo niya. Napalingon ako sa likod ng sasakyan at nakita ko ang driver na ibababa na ang mga maleta ni Gigi kaya nilapitan ko siya para tulungan. Isang maleta pa lang ang naibababa ko nang napansin ko si Renz na hawak ang box ni Gigi habang inaalalayan itong bumaba. Narinig ko pang nagpasalamat si Gigi dito matapos ibalik ang box saka tumalikod na. Kumulot ang noo ko at nilapitan si Gigi. Ano yun? Bakit nagpatulong ka pa dun? Usisa ko sa kanya. Alangan namang tanggihan ko nagmamagandang loob yung tao, katwiran nito. Inalok din naman kita Bakit ako tinanggihan mo pero si Renz hindi? Makulit baliwalang sabi nito at naglakad sa likod ng sasakyan para silipin ang mga gamit niya. Naiwan ako sa pwesto ko at hilaw ako napatawa habang sinusundan siya ng tingin. Okay na ma'am, kami na ang bahala rito, narinig kong sabi ng driver kay Gigi. Hinawakan ko si Gigi sa braso, nagulat pa ito nang makita ako. Tara na sa loob, sabi ko. Wait lang, tinitingnan ko lang kung hayaan mo na sila dyan. Tara na, giit ko at bahagya siyang hinila. Ang kulit mo naman, reklamo nito. Akala ko ba gusto mong kinukulit ka, sabi ko. Hindi nakawala sa paningin ko ang ginawang pagngiti ni Gigi. Bakit nakanekti ka rin ba, pagbibiro nito? Napatingin tuloy ako kay Renz na busy sa pagbaba ng maleta, naka-nekti ito katerno ng suot niyang business suit. Sige na nga, let's go, narinig ko na lang sabi ni Gigi at mas nauna pang naglakad sa akin. Sigurado ka bang, ready ka nang dito tumira, tanong ko habang naglalakad kami. I was born ready nga, di ba? Ikaw, ready ka na ba? Anya at diretsyo lang ang tingin sa daan. Hindi ako nakasagot. Hindi naman sa ayaw ko or hindi ako ready. Hindi lang ako makapaniwala na isang araw ay mag-uwi ako ng babaeng hindi ko naintindihan kung ano ba talagang relasyon ko sa kanya, kung fiancé ba or batang alagain, and worst may bitbit na ahas papasok sa loob ng bahay ng mga magulang ko. Hindi ko alam kung paano ko yun ipapaliwanag kay dad, lalo na kay mom. Pagkapasok pa lang namin ng mansyon ay natanaw ko na agad si Namnom at si Danica. Son, bakit ngayon ka lang, narinig kong tanong ni mom. Nahinto siya sa pagsasalita nang makitang sumulpot mula sa likuran ko si Gigi. Unti-unting nag-iba ang reaksyon ni mom nang makita siya.
Kumunot ang noo nito at halatang hindi natuwa sa nakita. Which is inaasahan ko na. Si Danica, mula sa pagkakaupo sa sofa at may hawak na magazine ay napatayo nang wala sa oras nang makita si Gigi. Pareho silang natigilan. Bahagya pang bumuka ang bibig ni Mom pero walang lumabs na salita, halatang hindi makapaniwala habang naniningkit ang mga matang nakatingin kay Gigi. Samantalang si Danica naman ay mahigpit ang hawak sa magazine. Anong ginagawa ng babae niyan rito? Malamig na tanong ni Mom. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nag-alala akong napalingon kay Gigi, baka unang araw pa lang ay matakot na siya, pero nang tingnan ko siya ay nagkakamot lang ito ng ilong. Babe, bakit mo kasama yan? Tanong ni Danica na matalim ang tingin kay Gigi. Huminga muna ako ng malalim bago sila sinagot. Dito na siya titira mula ngayon, sad ko. Waat, sabay na sabi ng dalawa. Napakurap-kurap si Mon at napanganga naman si Danica, hindi inaasahan ang sinabi ko. Gray, are you out of your mind? Hindi makapaniwalang tanong ni Danica at natawa pa sa sobrang inis. Napaatras si Mom at lumalim ang kunot ng no zero. Zero! Hindi ako makakapayag, hysterical na sigaw ni Mom. Sasagutin ko pa sana siya ng, anong nangyayari dito? Isang malamig at matigas na boses ang siyang nakapagpahinto sa aming lahat. Napalingon kaming lahat sa bagong dating, si Dad. Madilim ang mukha niya na naglakad palapit sa amin. Agad kong hinawakan si kamay si Gigi upang hindi siya matakot. Agad na sinalubong ni Mom si Dad at mabilis na nagsumbong sa kung anong nangyayari. Hon, ang anak mo, dinala na naman ang babae niya sa bahay natin, mangyak-nyak na sambit ni Mom na parang nakakakita finally ng kakampi. Inalis ni Dad ang tingin kay Mom, pagkuway bumaling yun sa amin ni Gigi. Saglit na napuno ng katahimikan. Tito, ani Danica at mabilis na lumapit kay Dad. Tito, believe me, that woman is nothing but a gold digger. Kahit tanungin mo pa si tita, pagsusumbong nito sa aking ama. What do you mean? Kunot noong tanong ni Dad. Tama siya, Hon. Mukhang pera ang babaeng yan, segunda ni Mom. Mom, can you please stop it? Saway ko sa kanila. Let's go, yaya ko kay Gigi. Hahakbang na sana ako nang marinig kong magsalita ulit si Mom. Hon, binayaran namin ng 8 million ang babaeng yan para layuan ang anak mo. Pagkatapos niyang kunin ang pera, ayan. Ang kapal ng mukhang bumalik at magpakita pa ulit sa pamamahay natin, habol ang hininga ni Mom habang nagkukwento. What? Lalong pang nagsalubong ang kilay ni Dad. Yes hon, you heard me right, 8 million. Tig 4 million kami Danica, dugtong pa ni Mom. Dahan-dahang lumingon si Dad sa direksyon namin pero ang mga mata niya ay direktang nakatingin kay Gigi. Totoo bang binayaran kanila? Tanong ni Dad sa malalim na boses. Opo, napakabilis na sagot ni Gigi. Tinanggap mo? Tanong niyang muli. Opo, walang pag-aalinlangang sagot ni Gigi. Halos sabay pang sabi ni na Mom at Danica. Saglit na nahimik si Dad kaya lahat kami ay natahimik na rin. Automatiko kong iniharang ang aking sarili upang takpan si Gigi. Ngayon pa lang ay parang nagsisisi na ako kung bakit ba dinala ko pa siya rito. Napakabata pa ni Gigi para makarinig ng ganito mula sa kanila. Nahinto ako sa pag-isip nang biglang bumunghalit ng tawa si Dad. Lahat kami ay nagulat at buong pagtataka na patingin sa kanya. Sobrang lakas ng tawa nito na siyang ipinagtataka ko. Maya-maya ay huminto ito pagkatapos ay hinarap ulit si Gigi. Sobrang lakas ng tawa nito na siyang ipinagtataka ko. Maya-maya ay huminto ito pagkatapos ay hinarap ulit si Gigi. Magkano? Tanong nito. 8 million pesos po, tugon ni Gigi. Muli na namang tumawa ng malakas si Dad at saka walang salitang naglakad paakyat ng hagdan habang patuloy pa rin sa pagtawa ng sulyapan ko sina Mom at Danica, ay bagsak ang panga ng mga ito na nakahabol ng tanaw kay Dad, tila hindi mapaniwala. Habang umaakyat ng hagdan ay malakas pa rin na tumatawa si Chairman Tuazon, umiiling-iling pa nga ito kaya naiwang gulat na gulat ang lahat sa baba. Ang kaninang hysterical na si Mrs. Tuazon ay natahimik at napanganga sa nakitang reaksyon ng asawa. Sa isip-isip niya ay baka hindi nito naiintindihan ang eksaktong nangyayari. Mamaya ay kakausapin niya ang asawa pero sa ngayon ay may problema muna siyang kailangang ayusin. Samantalang si Gray naman ay nagtataka rin kung bakit ganun ang reaksyon ng kanyang ama. Hanggang ngayon ay naririnig pa rin niya ang malakas nitong tawa kahit nakalayo na. Hindi ganito ang inaasahan niya. Kahit mayaman sila, alam niyang para sa negosyante niyang ama, hindi biro ang 5 milyon na kinuha ni Gigi kay Danica at sa kanyang ina.
Naguguluhan siya sa mga nangyayari simula pa kaninang umaga. Napakadami niyang gustong linawin sa kanyang ama pero sumasakit na ang ulo niya. Wala pa siyang masyadong tulog kaya hindi na niya magawang iproseso ang lahat ng mga nangyayari. Ilang sandali rin na natahimik ang lahat pero hindi rin yung nagtagal dahil nakita ng mga ito ang kapapasok lang na driver sa loob ng mansyon at bitbit ang malalaking maleta ni Gigi. Kanina pa ito naghihintay sa labas na matapos ang drama ng pamilya. "Dok, ipapasok ko na ba ang mga ito?" Tanong ni Mang Rudy na medyo nag-aalangan pa. Tinanguan ito ni Gray. "Sige po Mang Rudy, pakipasok na lang po guest room, yung office ko," utos ni Gray sa driver. Nagpatuloy sa paglalakad si Mang Rudy habang tulak ang malaking maleta katulong ang isang kasambahay. Isa-isang nagsilapitan ang iba pang mga kasambahay para tulungan sila. "Gray, what's the meaning of this? Bakit may mga maleta?" Tanong ni Mrs. Tuazon na akala mo ay isang malaking krimen na makita ang mga maletang yun dito sa mansion nila. Kahit alam na niya ang isasagot ng anak, ay nakuha pa rin niya itong tanungin. "Mom, I told you, dito natitira mula ngayon ang girlfriend ko," tugon ni Gray, inulit lang ang sinabi nito kanina. Napahawak ang ginang sa dibdib nito at parang hindi makapaniwala. Dinaluhan siya si Danica na namumula na ngayon ang mukha dahil sa sobrang inis. Nilingon ni Gray ang driver na ngayon ay alinlangan na kung tutuloy ba ito sa pagtutulak ng maleta ni Gigi o hindi. "Mang Rudy, pakidiretso na lang po," utos muli ni Gray sa kanya at sa mga kasambahay. Umalis si Mrs. Tuazon sa pagkakasandal kay Danica at mabilis na nilapitan ang driver para pigilan itong ipasok pa ang maleta. "No. Hindi pwede," mas lumakas pa ang boses ng ginang. Muling napalingon si Mang Rudy na tila nagtatanong kung ano ba ang kanyang dapat gawin at nalilito kung sino sa kanyang mga arno ang susundin. "Sandali," boses ni Gigi. Natahimik at napatingin ang lahat nang bigla siyang nagsalita. "Ang gugulo niyong mga matatanda kayo," anito at nilingon si Gray. "Sige na nga, dun na lang ako kina ate. Malaki lang naman ang bahay niyo pero amoy efficacent oil naman dito." Anitong nakakunot ang noo at nilingon ang mga kasambahay na maihawak ng mga gamit niya. Ngayon pa lang ay nabibingi na siya sa ingay ng mga tao dito. Maingay din naman sa bahay nila dahil maraming tambay pero kakaiba ang ingay dito. Masakit na sa tenga, masakit pa sa ulo. "Tara na po sa labas," kausap ni Gigi sa mga maihawak ng maleta niya at saka mabilis na naglakad palapit sa pintuan. Nahinto lang siya nang hawakan siya ni Gray sa pupusuhan kaya napalingon siya dito. "Gigi, hindi ka aalis," pigil nito sa kanya kaya hinarap niya ito. "Hindi mo ba narinig, pinalalayas nila ako. Bakit naman ako Tiaga rito pwede naman akong magbuhay reyna sa bahay ng mga bayaw ko, please." "Aayusin ko ito," sambit ni Gray. Tiningnan ni Gigi ang lalaki at saka bumuntong hininga. "Fine, kapag narinig ko pang pinapalayas nila ako, hindi ako magdadalawang isip na umalis." Biglang sumingit ang ginang. "Pwedeng-pwede ka ng Mom. Please." Kapag umalis si Gigi, sasama ako sa kanya. "Dun ko siya ititira sa kondo ko," banta ni Gray at nagpipigil ng emosyon nang harapin nito ang ina. Natigilan sa kinatatayuan si Mrs. Tuazon, parang nalunok nito bigla ang dila at hindi na ituloy ang sasabihin nang marinig ang sinabi ng anak. Ang matigas na salita at seryosong ekspresyon sa mukha ni Gray na ngayon lang niya nakita ay sapat na para ipahatid sa kanya ang wala na talaga siyang magagawa. Kung ipagpipilitan pa rin niya ang pagpapaalis sa girlfriend nito, baka nga sumama dito ang kanyang anak. Gayunpaman hindi pa rin niya tanggap na si Gigi ang kasintahan ng kanyang anak. Hinawakan ni Gray ang isang kamay ni Gigi at halos pabulong na nagsalita. "Give me 1 week. Kapag hindi mo talaga gusto dito, ako na mismo ang magbabalik sa'yo sa mga magulang mo." Sambit niya, kay Gigi na silang dalawa lang ang nakakarinig. Naningkit ang mga mata ni Mrs. Tuazon na nakatingin sa dalawang tao na inaakala niyang totoong nag-ibigan. Kitang-kita ang matinding frustration sa mukha ng ginang bago ito muling nagbitaw ng mga salita. "Kulang pa ba yung 8 million na ibinigay namin sa'yo para layuan ang anak ko?" Mariin itong sabi pero hindi na ito sumisigaw ngayon. Marahang pumihit si Gigi nang marinig ang sinabi nito at hinarap ang ginang. "Akala ko po bigay niyo yun," ani Gigi sa mababang boses. "Anong bigay ang sinasabi mo?" takang tanong ni Mrs. Tuazon. "Pasensya na po dahil medyo malilimutin po ako Baka nakalimutan ko lang, patingin na lang po ng kasunduan na pinirmahan ko baka sakaling maalala ko," ani Gigi.
Bigay, hindi makapaniwalang saad ni Danica. Napatingin pa ito kay Mrs. Tuazon para maghanap ng suporta. Zero o bigay? Bakit, may pinirmahan ba tayong kasunduan? Kalmadong tanong ni Gigi na tila kontrolado niya ang sitwasyon. Oh my God, eksaheradang sambit ng ina ni Gray. Napahawak ito sa noo na tila hindi makahanap ng tamang sasabihin, lalo na nang ma-realized na mukhang nautakan sila nito. At nang ma-realized yun ng ginang ay para siyang tinakasan ng dugo at parang nag-crash ang buong sistema ng kanyang katawa, saka dumapo ang kamay sa kanyang dibdib. Napahawak tuloy siya sa gilid ng sofa, bago napapikit at bahagya pang nanginginig ang mga kamay na parang sumama ang pakiramdam. Mabilis siyang nilapitan ni Danica. Tita, are you okay? Hinga po ng nalalim, nag-aalalang anito, ngunit hindi nagsalita ang ginang. Masikip ang dibdib ko, mahinang usa nito at nanginginig tita, takot na sambit ni Danica habang tinatapik ang balikat nito. Bago pa man ulit makapagsalita si Danica, ay bumagsak na ang katawan ni Mrs. Tuazon sa sofa, at tuluyan ang nawala ng malay. Nang makita ni Gray ang nangyari sa ina ay tinakbo niya agad ito. Mom, nag-aalalang ani Gray at agad na lumuhod sa tabi ng kanyang ina na walang malay. Mom, gising ti. Nababahalang anito habang tinatapik ang pisngi pero walang reaksyon. Tumingala si Gray at tiningan ang mga nasa harapan niya. Ikuha niyo ng malamig na tubig, utos niya habang patuloy na sinusuri ang kondisyon ng kanyang ina. Nagmamadaling tumakbo sa kusina ang isa sa mga kasambahay. Bumaba ang tingin at atensyon ni Gray sa kamay ng kanyang ina upang hawakan ang pulso nito. Tita, please. Gumising ka na, nagpapanik na sabi ni Danica. Sa sobrang pag-aalala ni Gray ay tanging pagsusuri na lang sa ina ang nasa isipan niya. Hindi na niya pansin ang paligid. Nang bigla na lang isang kasambahay ang napasigaw. Ahaas! Malakas na sumisigaw ang kasambahay habang nakaturo sa dibdib ni Mrs. Tuazon, kaya lahat ng tao sa paligid ay napalingon sa itinuro nito. At doon niya nila nakita. Sa ibabaw ng mamahaling damit ng ginang sa tapat ng dibdib nito, may isang malit at berdeng ahas ang gumagapang nagkagulo ang lahat at nagsigawan. Samantalang si Danica ay napatalon at tumakbong palayo habang sapo-sapo ang dibdib. Napapitlag si Gray nang marinig ang sigawan at napatingin sa dibdib ng kanyang ina at doon niya nakita ang maliit na ahas na dahan-dahang gumagapang paitaas. At si Mrs. Tuazon na dapat ay walang malay ay bigla na lang nagmulat ng mga mata. Agad niyang nakita ang ahas na nasa dibdib niya paakyat sa kanyang leg. Para siyang binudbura ng asin na biglang nagkakakawag sa kinahihigaan. Oh my God! Tanggalin niyo to, hysterical na sabi nito. Halos magkandara pa naman si Danica sa pagtakbo palayo dahil sa sobrang takot. Samantalang si Gray ay natulala na lang. Hindi dahil sa ahas kundi nang makita ang kanina lang ay walang malay na ina, pero ngayon ay nakahigang nagpupumiglas habang nagsisisigaw, takot na nakatingin sa tapat ng kanyang dibdib. Kitang-kita rin ni Gray ang paglapit ni Gigi at kalmadong dinampot nito ang ahas mula sa dibdib ng ginang. Inyong lahat. Wala namang kamandag si String Bien ko, anito na sa alaga niya nakatingin. Pagkatapos ay maingat nitong inilagay sa hawak niyang kahon at kaswal na isinara yun. Biglang natahimik sa buong kabahayan. Lahat sila ay natigilan habang nakatingin kay Gigi na akala mo ay parang walang nangyari. Naglakad si Gigi at hinila ang isa sa kanyang mga maleta. Ako na nga ang magdadala nito. Ang dami niyo Hanash, anito at saka naglakad para tunguhin ang guest room dahil alam naman niya kung nasaan yun. Naiwang nakatanga ang lahat. Nang makabawi ay halos sabay-sabay silang napatingin kay Mrs. Tuazon na nakatayo na ngayon habang hawak pa rin ang sariling dibdib at habol ang hininga. Walang nagsasalita pero punong-puno naman ang pagtataka ang kanilang mga mata. Nagkatinginan ang mga kasambahay, parang may gusto silang itanong pero hindi nila masabi. Natigilan ang ginang nang mapansing nakatingin sa kanya ang lahat at napasinghap nang na-realized ang kanyang ginawa. Napalunok siya nang makita si Gray. Salubong ang mga kilay nito at titig na titig sa kanya, saka naiiling na tinalikuran siya. Dire-diretso si Gigi sa guest room kung saan siya dati dinala ni Gray noong unang punta niya dito. Binuksan niya ang pintuan at pumasok sa loob. Agad niyang inilapag ang maleta sa sahig para buksan ito. Nakaluhod si Gigi para abutin ang zipper ng kanyang maleta at sinimulan na itong buksan nang pumasok si Gray,
bitbit ang iba pang maleta, katulong nito ang driver at iba pang kasambahay. Nang maipasok lahat ng gamit ay umalis na rin agad ang mga ito at naiwan silang dalawa sa loob ng silid. Inilock ni Gray ang pintuan para masigurong hindi na sila gagambaliin ng kanyang ina. Huminto si Gigi sa kanyang ginagawa nang mapansing kanina pa nakatayo si Gray at pinapanood siya nito. Bakit mo ako pinapanood? Hindi ka ba satisfied sa palabas ng nanay mo? Nangingiting ani Gigi. Natatawa siya kapag naaalala ang nangyari kanina. Ngayon pa lang ay parang nahulaan na niya na magiging interesting ang pagtira niya sa bahay na ito. Samantalang si Gray naman ay kunot noong pinapanood ang ginagawa ni Gigi at namamangha sa nga gamit na inilalabas nito sa kanyang maleta. Ano ba yang mga yan? Bakit may mga basura kang dala? Takang tanong ni Gray. Pakiramdam niya ay nasa junk shop siya ngayon dahil kung ano-anong lumang gamit ang inilabas ni Gigi. May mini vending machine, mga metal parts at bakal na hindi niya maintindihan. May pera sa basura, tugon ni Gigi na abala sa mga gamit niya. Kinabahan si Gray at nagmamadali niyang binuklat ang isa pang maleta ni Gigi. Napahawak siya sa ulo nang makita kung ano ang nasa loob maletang nabuksan niya at tumambad sa kanya ang hiwa-hiwalay na computer parts. May lumang motherboard, LED sticks na magkakaiba ang kulay at brand, mga nagamit ng na halatang ilang beses ng binaklas, box ng power supply unit at kung ano-ano pang parte ng computer na hindi siya pamilyar. Pero isa lang ang nasisiguro niya. Puro luma na lahat ng yun. Dinampot niya ang isa na sa tingin niya ay isese. Bakit dinala mo pa ang mga ito? Pwede naman kitang ibili ng bago kahit ilan pa ang gusto mo, kunot noong tanong niya. Huminto si Gigi sa kanyang ginagawa. Tumayo ito at lumapit kay Gray sa kainagaw ang isef na hawak nito. Iba to, pairap na wika ni Gigi at muling ibinalik sa maleta ang isese. Kaya naman pala sobrang bigat ng mga bag mo. Puro bakal pala ang laman niyan, nailing na ani Gray. Dahil sa nakita ay mas na-curious siya ngayong malaman kung ano pa ang nasa ibang maleta, kaya napapakamot siya ng ulo habang lumalapit sa isa sa mga yun. Ganun pa rin, mga bakal na hindi niya maintindihan pero nakatawag ng pansin niya ang isang pabilog na nakaumbok at nakabalot sa bubble wrap. Curious at dahan-dahan niya itong kinuha. Ano naman to? Bulong niya habang tinititigan ang bilog na bagay na may mga nakausling wire. Ilang segundo pa ay bigla itong gumalaw at umikot. Ngayon lang niya napagtanto na isa pala itong ulo ng robot na parang hinugot sa junk shop. Biglang bumukas ang mga mata nito at umiilaw hello. New user detected, boses ng bagay na yun. What the parang aatakihin sa puso si Gray dahil sa sobrang gulat at muntik na yung mabitawan kung hindi pa nasalo ni Gigi. Bakit ba pinapakialaman mo mga gamit ko tapos di mo naman ingatan? Inis na anito at muling ibinalik ang gamit sa bag. Ulo ng robot. Bakit meron ka niyan? Ang pangit, usa ni Gray. Mas pangit ka. Wala pa kasi akong pera nung ginawa ko to, pairap na sabi ni Gigi. Natawa si Gray, hindi niya malaman kung matatawa ba siya sa kalokohang sinabi ni Gigi ngayon lang. Ginawa. Mukhang tinapon lang yan ng ibang bata, dahil kinakalawang natapos inuwi mo naman, dinala mo pa rito sa bahay, nailing niyang sabi. Napapaisip tuloy siya kung bakit nangungulekta si Gigi ng mga lumang gamit na parang kinuha sa basurahan o junk shop. Bigla tuloy niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Mang Carding bago sila umalis ng Batangas. Ngayon pa lang, humihingi na kami ng dispensya sa kung anumang maaaring gawin ni Gigi kapag nakasama niyo na siya. Napahilot na lang siya ng batok, pakiramdam niya ay mabilis siyang tatanda dahil kay Gigi. Wala pa itong isang oras dito sa bahay nila, pakiramdam niya ang mamumuti na agad ang kanyang buhok. Hindi lang siya, kundi lahat ng tao dito sa bahay nila. Lumabas si Gray ng silid. Maya-maya pa ay bumalik din ito, bagong ligo na at nakapantulog abala naman si Gigi sa kanyang mga gamit kaya hindi niya pinapansin si Gray. Naglakad si Gray palap sa kama at kumuha ng isang unan. Pagkatapos ay naglakad ito pabalik sa sofa, humiga ito at saka humalukip-kip. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Gigi dito nang mapansin ang paghiga niya sa sofa. Ano pa di matutulog pagod na tugon ni Gray. Dahil sa narinig ay napatayo ng wala sa oras ni Gigi at hinarap si Gray ng nakapamiwang. Hoy, usapan hindi tayo magkatabing matulog. Dun ka sa kwarto mo, angal niya. Yun naman talaga ang napagkasunduan.
Sasama lang siya dito sa bahay pero hindi sila magsasama na parang mag-asawa. Ipapakita lang ni Gray sa kanya kung anong klaseng buhay meron ito at malinaw sa usapan bago umalis ng Batangas na bawal silang magtabi. Dito ako matutulog sa sofa. First day mo, baka mamaya sugurin ka ng mga best friend mo sa baba. Tugon ni Gray habang komportabling inaayos ang sarili sa pagkakahiga. Kaya ko ang sarili ko. Kaya dun ka sa kwarto mo. Baka manyakin mo na naman ako. Protesta ni Gigi habang nakapamiwang pa rin na nakatayo sa harapan ni Gray. Hindi sumagot si Gray, sa halip ay naghalukip-kip pa itong lalo at pumikit. Kaya naman nilapitan siya ni Gigi. Dun ka nga kasi sa kwarto mo, giit ni Gigi habang kinakalog sa balikat ang lalaki, ngunit ni hindi ito kumikilos. Sa halip ay tumalikod pa ito at itinuloy ang balak na pagtulog. Inis na tumalikod si Gigi at nagdadabog na binalikan ang mga gamit niya. Isa-isa niyang inalis ang mga gamit mula sa maleta at nilakasan pa niyang lalo yun para mabingi si Gray. Pero may 30 minutes na siyang iingay at nagdadabog ay hindi pa rin niya nakikitang gumagalaw si Gray. Ang tigas talaga, bulong ni Gigi. Tumayo siya ulit at nilapitan muli ang lalaki. Kakalugin pa sana niya itong muli sa balikat para palabasin ang silid nang marinig niya ang mahina nitong paghilik. Nilapitan pa niya ito para tingnan kung nagtutulog-tulugan lang ito. Pero narinig niya ang malalim nitong paghinga. Ang bilis naman niyang makatulog, bulong niya sa sarili. Pumwesto siya sa lugar kung saan malinaw niyang natatanaw ang mukha ni Gray. Kita niyang mahimbing na nga itong natutulog. Naalala niyang binanggit nga pala nito kanina habang nasa biyahe sila, na wala pa raw itong tulog dahil galing pa ito sa trabaho. Tapos ay medyo madilim na nang nakarating sila ng Manila. Kumain naman sila sa bahay sa Batangas bago bumiyahe, kaya alam niyang busog pa ito. Malaya niyang pinasadahan ang tingin ang bawat bahagi ng mukha nito hanggang sa mapako ang kanyang mga mata sa mulang labi ng lalaki. Muli na namang sumagi sa kanyang isip ang halik nitong hindi niya malimutan. Isang halik na ilang gabi ring hindi nakapagpatulog sa kanya. Hindi niya namalayan na napahawak na siya sa sariling bibig, para kasing nararamdaman pa rin niya ang paglapat ng kanilang mga labi. Bahagyang gumalaw si Gray dahilan para mapaigtad si Gigi. Saka pa lang niya namalayan ang kanyang ginagawa. Napapailing na lang siya at saka tinungo ang kama at kinuha ang comforter o ang makapal na kumot. Maingat niya itong itinakip sa katawan ni Gray upang hindi ito ginawin. Malamig pa naman sa loob ng silid dahil buhay ang aircon. Pagkatapos ay nagdiretso na si Gigi sa banyo para maligo. Dahil gabi na at pagod sa biyahe ay nagpasya na rin siyang matulog. Bukas na lang niya itutuloy ang pag-aayos ng kanyang mga gamit. Nahiga na siya sa kama at ginamit niyang kumot ang naiwang comforter lining. Tumagilik siya ng pagkakahiga at mula sa kanyang pwesto ay tanaw niya si Gray na payapang natutulog. Napangiti siya nang wala sa sarili at pumikit, saka unti-unting nilamon na ng antok. Hindi niya namalayang nakatulog na rin siya. Ang sarap sa pakiramdam ko ang malamig at pinong hangin na nagmumula sa aircon. Tapos buong ang katawan ko pa ay nasa ilalalim ng makapal na kumot, ang sarap mamaluktot. Okay sana kaso parang masyado naman yatang mainit itong kumot at mabigat. Gusto kong kumilos pero hindi ako makagalaw. Saka ko lang na-realize na may katawang nakapulupot sa akin, kaya bigla akong napamulat. Deja vu, paulit-ulit na lang. Nagising na naman akong nakapulupot si Gray sa akin. Naririnig ko pa ang malalim nitong paghinga. Sinubukan kong huwag magpanik. Kaya huminga ako ng malalim at dahan-dahang lumingon sa katabi ko. Ayun at tulog na naman ang lalaking ito. Pero may naramdaman ako. Ayun na nga, sapo na naman niya ang kanang dibdib ko. Hindi naman ito ang unang beses na mangyari ang ganitong eksena sa aming dalawa, pero nagulat pa rin ako nang makita ang kamay niyang nakasuksok sa loob ng aking bra at nakasapo sa dibdib ko. Hinagip ko ang kamay niya at puwerasahang inalis yun sa dibdib ko. Pagkatapos ay hinablot ko ang aking unan at pinagpapalo sa katawan si Gray. Hoy manyak, anong ginagawa mo rito? Di ba nasa sofa ka kagabi, asik ko sa kanya. Edith said. Ungol nito habang pumipikit-pikit pa na parang nasisilaw sa liwanag tapos ay tinalikuran ako na tila hindi iniinda ang paghampas ko ng unan sa kanya, bagkus ay namaluktot pa ito. Padabog akong umalis sa kama at tumayo. Nang lingunin ko siya ay mukhang bumalik na naman ito sa pagtulog. Tinapunan ko siya ng masamang tingin bago ako pumasok sa banyo.
Naghilamos muna ako at nag-toothbrush saka muling bumalik sa silid. Nakita ko si Gray na kalalabas lang mula sa kumot at naupo sa gilid ng kama, gusot ang buhok. May usapan kayo ni Itay na hindi tayo pwedeng matulog sa iisang kama, paalala ko sa kanya. Masyadong maliit yung sofa, hindi ako kasya. Sumakit tuloy ang katawan ko, anitong nag-iinat ng katawan habang nakaupo. E di dapat dun ka natulog sa silid mo. Sobrang antok ko na kagabi para naglakad pa sa kwarto ko. Saka wala naman akong ginawa sa'yo kagabi, paliwanag nito. Anong walang ginawa? Anong ginagawa ng kamay mo sa loob ng bra ko? Nakataas ang kilay na tanong ko. Dumako sa akin ang mga mata ni Gray na halatang bagong gising pa. Sinalubong ko ang tingin niya at naghihintay sa isasagot niya. Umiba ng tingin si Gray at dumako yun sa kanyang kamay. Napakunot ang noo niya tapos bigla nitong binawi. Okay, let me explain it to you, bago ka mag-react dyan nang hindi mo naman naintindihan kung ano talaga ang nangyari, anito sa seryosong boses. Umubo muna ito bago nagsalitang muli. Maraming tao ang hindi nakakaalam ng tungkol dito, okay. Pero kaming mga doktor na pag-aralan na namin ito. Scientifically proven na minsan, kapag natutulog ang tao, gumagalaw ang mga limbs natin nang wala tayong kamalay-malay, salay nito. Ano daw? Nagsalubong ang kilay ko nang marinig ang sinabi niya. Anong connect nun dun? It's a rare condition na tinatawag na muscle-independent sleep movement syndrome. 2 pa lang ang angkaso nito sa buong mundo. Sabi ng doktor ko, posibleng ako na yung pangatlo, patuloy ni Gray. Anong pinagsasasabi mo, nakangiwing tanong ko. Sleepwalk, yes, nag-i-sleepwalk ang kamay ko. Anito, hindi nakawala sa aking paningin ang pag-angat ng sulok ng labi nito. Abat, ako pang lolokohin mo. Hindi ako tanga, alam kong ginugodim lang niya ako. Nagpalinga-linga ako sa paligid para maghanap ng ibabato sa kanya, pero bago ko pa yun magawa ay mabilis na itong nakatayo at nakalapit sa pintuan ng silid. Magbibihis lang ako para makapag-almusal na tayo sa baba, anitong nakakaloko ang ngiti at mabilis na nakalabas ng silid. Sumara na ang pinto at naiwan akong mag-isa dito sa silid. Manyak talaga sa isip-isip ko. Kiethe. Hindi ko man lang siya nasingil. Inayos ko na lang ang aking sarili para mukhaan naman akong presentable. Wala ako sa bahay namin kaya hindi na pwede ang butas-butas na damit at magulong buhok. Nang ready na ako ay lumabas na ako ng silid. Hindi ko na hinintay si Gray. Kaya ko namang hanapin ang kusina. Nang nasa baba na ako ay saka ko lang naalala na mala-palasyo nga pala ng bahay na ito. At kung kailan ko kailangan ang mga marites ay saka wala naman sila dito. I mean, ang mga marits na kasambahay sa bahay na ito. Kahapon kasi ay napansin kong may pagkatsismosa ang mga kasambahay dito. Halatang halata namnan na nag-enjoy ang mga ito habang may dramang nagaganap. Naglakad-lakad pa ako hanggang sa makarating ako sa isang parte ng bahay na napakaaliwalas. Sa pwesto ko ngayon ay tanaw ko ang malaki nilang swimming pool. Napatakbo ako para tingnan ito. Ang ganda! May swimming pool din naman sa lahat ng bahay ng mga Rufino, pero itong bahay ni Gray, kahit saan bagay at saang anggulo ay palagi na lang exaggerated sa ganda. Yun bang hindi basta magpapahuli o magpapatalo? Parang yung nanay niyang artista. Nandito ka lang pala. Hindi ko na nilingon ang nagsalita dahil alam kong si Gray lang yun. Basta tuloy lang ako sa paghanga sa nakikitang design ng pool area nila. Di ba sabi ko hintayin mo ako sa kwarto mo? Ang tigas talaga ng ulo mo, anito na ngayon ay mas malapit na sa akin. Ngayon ko pa lang siya nilingon. Bakit, ikaw ba hindi? Sinabing bawal ka matulog sa kwarto ko, pero natulog ka pa rin dun. Manyak ka, gigil na sabi ko sabay sipa sa kanya pero nakaiwas siya. Tinawanan lang ako ni Gray. Napaka-violent mo. Kung hindi mo ako hinahampas ng unan, sisipain mo naman ako. Di pa nga tayo kasal, pero ang dami ko na agad grounds for annulment laban sa'yo, battered husband in progress. Tumingin ako sa kanya at napangiwi dahil sa sinabi niya. Huwag kang masyadong advance mag-isip. Feeling kang masyado. So far, hindi pa rin ako convinced na magpakasal sa'yo. Aalis agad ako this week kapag hindi ko talaga nagustuhan dito. Gagawin mo talaga yon pagkatapos mong bitbitin dito halos buong bahay nyo, natatawang sabi ni Gray. Gutom na ako, tara na kumain.
San ba ang kusina nyo? Sabi ko sa halip na pansinin ang sinabi niya, saka siya tinalikuran. Hahakbang pa sana ako nang hawakan niya ako sa bewang kaya napahinto ako. Boyfriend mo ko kaya dapat matuto ka ng maging sweet at clingy second, bulong nito sa akin. Nanigas ang katawan ko nang maramdaman kong mas humigpit pa ang kapit niya sa bewang ko. Hindi ako sure pero parang naramdaman kong lumapat ang labi niya sa ulo ko. Tara na, kanina pa naghihintay si Mom sa dining area. Miss ka na ng best friend mo, ayaan nito. Pagdating ni Gray at Gigi sa dining area, nadatnan na nila dun ang parents ng lalaki na patapos ng kumain. Sabay na napalingon ang mag-asawa sa dalawang kapapasok lang. Kapasin-pansin na umaga pa lang ay pusturang-pustura na ang ina ni Gray habang elegante ito sa kanyang pagkakaupo. Mag-aalmusal lang ito sa loob ng sariling bahay pero parang kakain ito sa fine dining restaurant dahil sa mamahaling damit na suot nito, kumpleto rin ito sa alahas. Sa kabila ng katahimikan ni Mrs. Tuazon ngayon ay hindi pa rin maikukubli sa mga mata nito ang pagkadisgusto sa babaeng inuwi ng kanyang anak. Nagpupuyos ang dibdib nito nang makitang nakapulupot pa ang kamay ng anak sa bewang ng babae habang papasok sa loob ng dining room pero nagpigil lang siya ng emosyon. Dahil ayaw niyang maging dahilan pa ito ng pag-alis ng kanyang anak dito sa mansion. Kilalang kilala niya ang kanyang anak at sa reaksyon ni Gray kahapon ay alam niyang seryoso ito sa kanyang banta. Kaya sa ngayon ay hahayaan muna niya ang kanyang anak sa kabaliwan nito. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang ginawa nitong pamamahiya sa kanya kahapon at hindi pwedeng palampasin lang niya yun nang ganun-ganun lang. Kaya habang narito ang babae sa mansion niya ay ipadarana niya rito na hindi siya nababagay sa pamilya nila na isa lang itong basura, porita, dukha at hampas lupa. Pero sa ngayon ay sasabay muna siya sa agos pero sisiguraduhin niya na mapapaalis ang babaeng ito sa lalo't madaling panahon nang hindi nila namamalayan o ito na mismo ang magkukusang umalis. Dahil hindi na siya nito matagalan. Samantala, sa dulo ng mahabang dining table ay nakaupo ang chairman. Tahimik lang ito at walang ekspresyon ang mukha kaya hindi mo agad mababasa kung anong tumatakbo sa isipan nito, lagi lang itong nakamasid at tahimik na obserbahan ang mga nasa paligid. Good morning, masayang bati ni Gray. Isang napakatamis na ang isinukli ng ina nito sa kanya. Good morning, son. Akala ko hindi mo na kami sasamahan sa breakfast. Patapos na kami but I'm glad na naabutan mo pa rin. Kami, ani Mrs. Tuazon na pilit pinaaliwalas ang mukha. Pagkatapos ay mabilis na pinasadahan ng tingin ang kasintahan ng anak. Lihim na lang siyang napapailing. May pupuntahan ka ba, Mom? You're quite dressed up this early. Puna ni Gray sa ina na pusturang-pustura. Bigla namang nabalisa ang ginang at parang natuliro pa. Nang makabawi ay humawak pa ito sa dibdib na tila nagtataka sa. Sinabi ng anak, "What do you mean, son?" Ganito naman talaga ko everyday kahit sa breakfast, maang-mangang tanong nito. Hindi na yun pinansin ni Gray dahil nakaygigi na ulit ang atensyon nito. Dito ka na umupo, alok nito sa babae. Hinila nito ang upuan at hinintay muna niyang maupo si Gigi, sunod. Ay siya naman ang naupo sa tabi nito. Ang pwesto nilang dalawa ay sa tapat mismo ng kanyang ina na kahit tahimik lang na nakamasid. Ay naghumiyaw pa rin ang pagtutol sa nakikita. Kanina, pagkapasok pa lang sa dining room nina Gray at Gigi, mabilis na agad ang naging pagkilos ng tatlong kasambahay. Yun bang tipong hindi na sila kailangang utusan dahil alam ina ng mga ito ang eksaktong gagawin. Na-train talaga sila ng gusto kaya naman hindi pa nag-iinit ang puwitan ng dalawa ay dumating na agad ang white porcelain plate na mailamang pagkain na hindi common na makikita sa hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Salamat, nakangiting sabi ni Gigi sa kasambahay ng ipatong nito ang pinggan sa harapan niya. Parang nagulat pa nga ang kasambahay nang magpasalamat siya. Bumaba ang tingin ni Gigi sa plate. Kahit nasa bahay lang. Pakiramdam niya ay nasa fine dining restaurant siya dahil sa ganda ng presentation ng pagkain sa pinggan.
Ang arte, may paplating talaga, bulong niya sa sarili. Hindi tuloy mapigilan ni Gigi ang ma-curious sa lasa ng pagkain. Nasa harapan. Para itong poached egg na nakalubog sa rich and red wine says na may kasamang sauteed mushrooms, bacon bits at saka pearl onions. Sa madaling salita, pinasosyal na version ng itlog na may sauce. Sa tabi naman nito ay may kasama pang baguette slices. Bahagya pa. Itong sininghot ni Gigi amoy sosyal. Pero ang totoo, parang hindi naman masarap. Nahinto siya sa pagtitig sa pagkain nang marinig ang boses ni Mrs. Tuazon. Hindi mo ba nagustuhan ang nakahain, Hija, anito na may kakaibang kislap sa mga mata. Nagulat si Gigi nang direkta siya nitong kausapin. Kinuha ng ginang ang linen napkin sa kandungan nito. With poised, ay marahang pinunasan ang gilid ng labi niya. Pasensya ka na. Wala kasing sinangag or tuyo rito. Next time, sasabihan ko ang mga katulong namin na ihanda yun. Marami sila. None, it's their favorite. Saway ni Gray at matalim ang tingin na ibinato sa ina. Hinawakan ni Gigi si Gray sa braso. Totoo naman kasi ang sinabi ng ginang. Hindi naman kasi ganito ang pagkain nila sa bahay sa Batangas. Salamat po, favorite ko talaga ang tuyo. Huwag po kayong mag-alala, okay lang sakin kahit anong ihain nyo. Ano po bang tawag dito? Nakangiting sagot ni Gigi sabay tingin sa laman ng kanyang pinggan. Ngumiti ng peke ang ginang bago sagutin ang tanong ni Gigi. I'm so glad to hear that, Iha. Anyway, I already forgot the name of this dish, but it's one of SV's favorite dishes, na natikman ko pa sa France. Ever since lagi ko itong nire-request sa cook namin. I know, hindi ito yung typical breakfast na nakasanayan nyo sa probinsya, anito. Tumango-tango lang si Gigi at saka nagsalita. It's oyufs and miret po, sabi nito sabay tusok ng tinidor sa poached egg. What did you just say? Tanong ni Gray. Napatingin tuloy si Gigi sa kanya habang inguya ang itlog na kasusubo lang. Nilunok muna nito ang nasa bibig bago nagsalita. Ang sabi ko, oyufs and miret ang tawag sa dish na to, siniserve ito lang ito tuwing lunch or dinner. Traditional dish ito sa Burgundy, sa France. Actually, hindi naman talaga siya pang breakfast. Kasi ang traditional breakfast nila ay simple lang, baguette, butter, saka café de lait. Wala sila masyadong heavy entries pag breakfast, mahabang paliwanag ni Gigi na muling ibinalik ang atensyon sa pagkain. Napansin niyang natahimik ang mga kasamahan niya. Nang tingnan niya si Mrs. Tuazon ay halatang nagulat ito at nahinto sa pagsubo. Napangiti si Gigi nang makita ang reaksyon ng ginang. Nilunok niya ang kinakain pagkatapos ay pinunasan ang bibig gamit ang linen napkin, saka sinabulong ang tingin ng ginang. But it's okay lang po, don't feel bad kung napagkamalan yung breakfast ito. Actually, marami na rin kasi ang kumakain ito for breakfast. Kasi gano'n naman talaga, lalo na tayong mga Pilipino di po ba? Kahit ano, kahit mga tira-tira, basta may itlog, almusal na agad. Marahang inilapit ni Gray ang mukha sa kanya. Totoo ba yan or inimbento mo lang, bulong nito sa babae. E di, i-google mo, matipid na sagot ni Gigi at muling ibinalik ang atensyon sa pagkain. Hindi na nila napansin ang reaksyon ng ginang na hindi na nagawa pang makapagsalita. Ilang sandali rin na natahimik ang buong dining area at tanging tunog ng kubyertos lang ang maririnig. So, how's your first day here? Baritonong boses ng chairman kay Gigi nakatingin. Matapos lunukin ang kanyang kinakain ay tumingin si Gigi sa chairman para sagutin ang tanong nito. Namamahay pa po, kalmadong tugon ni Gigi. Tumango-tango ang chairman matapos marinig ang sinabi ni Gigi. Marami kang mapaglilibangan dito sa bahay. Kung naiinip ka rito, magpahatid ka sa driver kung saan mo gustong pumunta, anang chairman. Sige po, pero baka tumambay na lang muna ako sa pool. Ang ganda po pala ng pool niyo dito, maaliwalas na tugon ni Gigi. Dumako ang tingin ni Mrs. Tuazon sa kanyang asawa at hindi makapaniwalang ganito nito kausapin ang babaeng inuwi ng anak. Kilala niya ang kanyang asawa, imposibleng basta na lang ito papayag na magdala ng kung sino-sinong babae ang anak sa pamamahay nila. Kailan lang ay tumaas ang presyon ng dugo nito noong unang ipakilala ni Gray si Gigi sa kanila. Sobrang nag-alala pa siya na baka atakihin ito sa puso o kaya ma-stroke.
Pero ngayon ay hindi man lang nito nakitaan ang asawa ng kahit katiting na pagtutol gayong ito ang unang nagbabalak na ipakasal si Gray kay Danica. Binalingan ng chairman si Gray. Huwag ka munang pumasok at samahan mo muna siya dito sa bahay, utos niya sa anak. That's the plan, Dad. Kaya nag-leave muna ako sa trabaho. Bukas pa ang balik ko sa hospital. Good, anang matanda. Magsuswimming tayo, masayang tanong ni Gigi kay Gray. Tumatanong tugon ni Gray habang ngumunguya. Nang marinig ni Mrs. Tuazon ang plano ng dalawa ay bigla niyang naalala si Danica. Hindi niya hahayaang mapaglamangan ni Gigi ang babaeng gusto niya para sa anak. I'm done eating, kailangan ko nang umalis at magkikita pa kami ni Danica. Anito na parang sinisilihan ang Visti sa kagustuhang makaalis na agad. Tumayo ito at saka nagmamadaling umalis para tawagan si Danica at sabihin dito na nasa bahay maghapon ang anak niyang si Gray. Maya-maya ay ang chairman naman ang tumayo sa kinaupuan nito dahil tapos na itong kumain. Dad, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Gray sa ama bago ito tuluyang umalis. I'll be working from home. Meet me in the office, anito bago sila iniwan. Nang matapos kumain ay inihatid muna ni Gray si Gigi sa silid nito. Hindi na siya pumasok sa loob dahil may mga kailangan pa siyang tawagan para masigurong magiging maayos ang pag-file niya ng leave sa araw na ito. Ilang minuto rin siyang nakababad sa telepono. Nang matapos makipag-usap sa kabilang linya, ay muli niyang naalala na kakausapin nga pala niya ang kanyang ama. Nagmamadali siyang bumaba para puntahan ito sa opisina, baka kasi bigla na lang itong umalis. Walang kasiguraduhan ang schedule ng kanyang ama dahil bigla na lang itong umaalis at nagdedesisyon na sa building ng kumpanya magtrabaho o kaya naman ay makikipag-meet ito sa mga transaksyon nito sa negosyo. Mabilis niyang narating ang office ng kanyang ama at bago pa man niya mabuksan ang pintuan ay mailumabas na mula sa loob, si Gigi. Biglang kumunot ang noo ni Gray at buong pagtatakang tiningan ang babae. Anong ginagawa mo rito? Wala lang, baliwala nitong sagot at akmang lalagpasan siya pero agad niya itong hinawakan sa braso. Bakit nga? Bakit, bawal ba? Siya ang may-ari nitong bahay kaya nagpasalamat lang ako, ganun. Okay na, ani Gigi at mabilis na kumalas sa kanyang pagkakahawak ay naglakad na ito palayo. Sinundan ni Gray ng tingin si Gigi ng buong pagtataka. Napapatanong tuloy siya sa sarili. Ano bang meron ito at mukhang pati ang ama niya ay nabudol na rin yata nito. Noong una ay isang malditang bata at happy-go-lucky lang ang tingin niya kay Gigi. Pero habang nakakasama niya ito ay masasabi niyang ibang-iba ito sa inaakala niya. Sa dami na niyang nakilalang babae, kay Gigi lang siya nahirapang bumasa ng ugali ng isang babae. Hindi ito kasing transparent ng inaakala niya. Sanay na sanay si Gray kung paano makitungo sa mga babae. Kayang-kaya niyang basahin at hulaan ang mga ito. Pero si Gigi na maingay at laging may sagot kahit hindi tinatanong ay kakaiba. Taliwas sa kasabihang kapag ang ilog ay maingay, asahan mong ito ay mababaw. Si Gigi yung ilog na napakaingay, pero may agos itong napakahirap basahin. Sa dami ng babaeng dumaan sa kanya, this is the first time he ever felt confused. There was something about her that didn't ask for attention, yet made him want to know more. Hindi pa ako nakakapasok sa loob ng silid ko nang tawagin ako ni Gray, kaya huminto ako sa paglalakad at nilingon siya. Tara, mag-swimming tayo, aya nito nang makalapit sa akin. Akala ko nag-uusap pa kayo ng tatay mo, sagot ko. Nakita ko kasi siyang pumasok sa silid ni Chairman Tuazon kanina, akala ko ay magtatagal siya dun. Hindi kami nakapag-usap. Umalis agad siya, may emergency sa kumpanya, paliwanag nito. Ah, okay. Sige, kuha lang ako ng pang-swimming, excited na sabi ko, at nagmamadali akong pumasok sa silid para mag-ready na sa swimming namin. Hindi na talaga ako makapaghintay. Kapag nandun ako sa bahay ni Ate Tintino kina Ate Mucha, maghapon akong nakababad sa swimming pool nila. Mas excited ako ngayon dahil sabi ni Gray, heated daw ang pool nila, lakas makasosyal. Sa Batangas kasi puro sa tubig alat lang ako makakapag-swimming o kaya sa ilog na hanggang tuhod lang ang lalim kasama ng mga kalaro ko. Tapos kailan lang pinagbabawalan na ako ni Inay maligo sa ilog, kesyo daw dalaga na ako. Ang hindi niya alam tumatakas ako kasama ng mga kaibigan ko sa barangay namin. Isinampay ko ang malaking towel sa aking balikat para mahawakan ko ng maayos ang aking toolbox at si Baby Gray.
Sigurado kasing magtatagal ako sa pool kaya isasama ko si Baby Gray para kapag naiinip ako, kakalikutin ko na lang siya. Paglabas ko ng kwarto ay sakto namang lumabas din si Gray mula sa hallway, gling naman ito sa silid niya. Naka-swim shorts na ito at may towel na nakasakbit din sa balikat nito. Wala na siyang suot na pang itaas, kaya tanaw na tanaw ko ang kanyang mga ebis, ang design ng kanyang shorts. Kumunot ang noo niya nang makita ako. Ganon ang itsura niya habang naglalakad ito palapit sa akin. "Oh, akala ko ba magsuswimming ka?" Takang tanong nito. "Magsuswimming nga," sagot ko. "Nasaan ang swimsuit mo, anito?" "Eto na pang swimming ko," sabi ko at itinuro pa ang damit na suot ko, nakapangkaraniwang shorts at t-shirt lang ako. Ganito naman talaga ako kapag nagsuswimming. Never pa akong nagsuot ng swimsuit. Hindi carry ng powers ko na ibilad ng hubad ang aking katawan. "Magsuswimming ka ng ganyan ang suot?" Nakangiwing tanong nito at hindi makapaniwala. Palibhasa, yung babaeng kasama niya noon sa beach, halos wala nang takpan sa katawan dahil sa sobrang liit ng suot. Ganito talaga ako maligo. "Bakit, may problema ba? Required bang nakabikini kagaya ng mga babae mo?" Ganting tanong ko. Umiti ito ng pang-asar. "Bakit ayaw mong magbikini, marami ka sigurong peklat. Sa likot mong yan hindi na ako magtataka kung puro sugat ka nung bata ka pa," nakangising sabi nito. Napatingin ako sa kanya at kumurap-kurap. Huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko ay umakyat lahat ng dugo sa ulo ko dahil may aksidente lang naman siyang napindot, ang beast mode button ko. Ganun, nagpipigil ng inis na sabi ko sa siya hinarap. Kita ko pa na nakangisi siya, halatang nang aasar. Yabang niya sa isip-isip ko. Porke may paab siya, akala mo naman kung sino na. Yabang neto. Ikaw nga, naka-shorts ka din naman ah. Pa-feeling hot ka pa dyan, inis na sagot ko. Umisi ito nang marinig ang sinabi ko. Hot? Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. At sa kalalaki ako, okay lang na ganito ang isuot namin, nakangisi pa rin ito. Tumawa ako ng may halong pang-aasar. Ang sabihin mo, maitim lang talaga yung lipstick mo, kaya ayaw mong mag-brief, sagot ko. Narinig ko ang pagtawa niya pero may halong inis na yun. Halatang napikon agad, kaya nagdiwang ang kalooban ko. Inirapan ko siya at nauna na akong naglakad. Binilisan ko ang aking paglalakad dahil ayoko siyang kasabay, dahil sinisira niya ang mood ko. Excited pa naman akong mag-swimming kanina pa. Dumiretso ako sa pool area at naupo sa lounge chair malapit sa mismong swimming pool. Binuksan ko ang maliit na toolbox at sinimulan kong kumpunihin si Baby Gray. Mabuti pa ang isang to, laging behave, hindi gaya ng tatay niyang gurang maya-maya pa ay may narinig na akong mga yabag. Hindi ko siya nilingon dahil alam kong si Gray lang naman yun. "Ayaw mo talagang mag-swimming?" tanong nito kaya napalingon na ako. Nakarobe na ito. Hindi ako sumagot dahil busy ako sa aking ginagawa. "Bakit ayaw mong lumusong, takot ka ba sa tubig?" "Ayoko ng asawang hindi naliligo," anito na mapang-asar. Kaya mas lalo akong nainis sa kanya. May trauma na kasi ako, seryosong sabi ko habang panay ang kalikot sa braso ng robot ko. Kita kong natigilan si Gray nang marinig ang sinabi ko. Bigla tuloy siyang nagseryoso. "Trauma? Saan?" Takang tanong nito, medyo nagbago ang tono. "Sa mga lalaking pa-feeling hot tapos pagtalikod black forest pala ang puwet niyang maitim," sabi ko. Balak ko sanang mag-poker face, kaso hindi ko mapigilang hindi humagalpak ng tawa dahil sa sariling joke. At mas lalo pa akong napatawa nang makita ko ang reaksyon niya na parang naging amplaya sa pait. Tawa ako ng tawa hanggang sa manakit na ang tiyan ko. Hindi agad siya nakapagsalita pero tinapunan niya ako ng nagbabagang tingin, yung nakakamatay. Nang makabawi sa pagtawa ay pinilit kong magpakaseryoso bago ako muling nagsalita. "Kiethe, ayoko nang mag-swimming, baka mabangga pa ako sa anino ng puwet mong maitim. Gusto ko sanang mag-poker face na talaga, kaso hindi ko na naman mapigilang matawa. Ang sarap kasi niyang asarin, sobrang pikon. Kagaya ngayon, parang gusto na niya akong lunukuin ang buong buo." Bigla itong tumayo. "Gusto mo, tanggalin ko pa tong roba ko nang makita mo," anito. Napalingon ako nang magsalita siya at laking gulat ko nang makitang nahubad na niya ang roba at naka-trunks na lang siya. Swim brief, kaya bilad na bilad ang hubad na katawan nito at mismong pikalalaki na lang ang natatakpan dito.
Napalunok ako nang makita ang malaking bukol sa harap niya. Mabilis pa sa 4:00 pumihit ako para talikuran siya. Parang naghang bigla yung utak ko. Loading. Error 404. So, maitim ba? Napaigtad ako nang marinig boses niya. Hindi ko na malayang nakatayo na pala siya sa likuran ko. Naramdaman ko ang palad niya sa aking balikat kaya napalingon ako sa kanya. Kaso wrong move pala yun. Nakatayo siya samantalang nakaupo naman ako. Kaya paglingon ko, bukol niya mismo ang nasa harapan ko, ilang pulgada lang ang layo sa mukha ko. Ay, daga mo, nasabi ko at napaigtad sa aking kinaupuan na parang nakuryente. Paatras akong napalundag ng wala sa oras, nawalan ako ng balanse at napatihaya. Dahil nasa gilid na ako ng lounge chair, kaya wala nang sumalo sa likuran ko. Napaangat ang mga paa ko sa ere habang dumadausdos akong pababa ng nakatihaya at likod ng ulo ko ang unang babagsak sa sahig. Hanggang sa maramdaman kong lumapat sa malamig na tiles ang likod ng aking katawan. Namalayan ko na lang ang sarili kong nakahiga sa sahig at nakatingala sa langit.